That wasn't me. Napakunot ang noo ng kausap ko sa kalituhan. Kunelyuhan ko siya at itinulak sa pinakamalapit na pader. Dinig kong napamura siya. The next time you approach me, you will have broken bones in your metacarpus. Asik kong banta sa kanya, na siyang ikinagulat ng iba kong mga kaklase. Nagbago ang kulay ng mukha ng Garcia nang yon. Kara? Malambing na tawag ni Diana sa akin. Inayos ko ang kwelyo ng lalaki. Wait, Danny. Ngumisi ako sa kanya at tinalikuran siya. Kinuha ko ang aking gamit at lumabas. Ano yun? Usisa niya. Ang alin? Pabalik kong tanong. Binubuli ka ng lalaking yon? Seryosong tanong niya. Agad naging tigre ang muka. Kanina naman hindi ito ganto. Sinalat kong noo niya. Anong ginagawa mo? Nakakunot na tanong niya. Saan mo dinala yung bago kong kaibigan na malaanghel ang boses at ganda? Humagalpak siya ng tawa. Nakakatawa pa lang tanong ko. Wala naman akong sense of humor pero bakit siya natatawa? Sira, dami mong alam. Halika na ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Dumaan kami sa psychology building at umupo sa bench. May tinawagan si Diana sa phone niya at umupo ako sa bench. Maya-maya may humahangos na babaeng lumapit sa amin. She's innocent. Iyon ang agad na unang basa ko. Slow down, girl. Akala mo naman may humahabol sa'yo. Dinig kong tukso ni Danny sa bagong dating. Sorry, nakakahiya kasi hinintay niyo pa talaga ako. Maagap niyang sagot. I smiled at her. Isa-isa na kaming pinakilala ni Danny. Kara nga pala, inabot ko ang aking kamay sa kanya and she's shaking. She's looking at my fingers full of jewelry. She's bolera, tukso ni Danny. Seriously? Paninigurado ko. Sanya, siyang nagbansag niyan sa akin. Natatawang sagot nito. Pareho kasi kayo ng reaksyon niyan. Tumawa lang ng malakas si Danny. Sabay na kaming nag-lunch. Lara, Gian, Carmela, and Sanya were my new friends. Natawa ako. I checked the list in my head. Task done. I got new friends. Ang dami kong natutunan sa kanila. Diana specializes in Jiu-Jitsu and MMA. Siya na talaga. It was nice knowing I could enjoy college with new friends. Ganito pala ang feeling. This is what I missed when I was in high school. Nang uwian na, I asked Mang Damian na dadaan ako sa mall. Gusto ko lang mag-window shopping kahit paano. Kahit isang oras lang. Gusto kong gawin ang mga bagay na hindi ko nagagawa dahil pakiramdam ko nakakulong ako kahit hindi naman. Nakita kong sumakay si Sanya sa jeep. Sana hinatid ko na lang siya. Ilang minuto pa dumating na si Mang Damian at Rem. Bumukas yon. Sakto namang lumabas si Leander mula sa gate. Nagtama ang mga mata namin. Napalingon din si Rem sa kung saan ako tumingin. Pasok na, Miss Cara. Seryosong utos niya. Napakunot ang noo ko sa kanya. Pero sinunod ko pa rin siya. Nang lumingon ako kay Leander, nandun pa rin siya. Na akala mo nakikita ako sa loob ng sasakyan. Napahawak ako sa aking dibdib. Mang Damian, dadaan ako sa mall. Agad namang tumango si Mang Damian at umusad na ang sasakyan. Ilang minuto hindi na ako nakatiis. What was that about, Ryder? Formal kong tanong kay Ryder. Nothing. Sagot niya, pero hindi ako kumbinsido. Fine, kung ayaw mong sabihin, you're fired. Galit kong sabi. Dinig kong kanyang malalim na buntong hininga. Pero hindi pa rin ito umimik. Hinayaan ko na lang muna. Pagdating namin sa mall, agad akong bumaba. Sumunod si Ryder sa akin. I ignored him. Sumalubong sa akin ang mabangong amoy ng mall. Hindi ko maalala kung kailan ako huling pumunta sa ganitong mall. When I was in the US, wala akong ginawa kundi mag-aral, mag-train at therapy. Doon umikot ang halos 5 taon kong buhay. Hindi naman sa nagrereklamo ako. Pero I found my safe comfort zone for the last 16 years. This is freedom. I like that anyone can have despite my tragic past. Kara, napalingon ako nang magtama ang aming mata ni Christian. Lalo itong tumangkad at naging malaki ang pangangatawan. He's wearing an elegant 3-piece Armani gray suit. Ang cool niyang tingnan. Ngumiti ako sa kanya. Christian Montreal? Binati ko siya. I smiled at him. Akma itong lalapit ng hinarangan ni Ryder. Ryder! Panta ko agad sa kanya. Umurong agad ito sa aking likuran. How have you been? Tanong ni Chris sa akin. I've been good, I guess. Natatawang sagot ko. Care for coffee? Tumango ako sa kanya at iginiya ako sa isang mamahaling coffee shop. Agad kaming binati ng hostess.
at igineya sa pangdalawahang upuan. Hindi na pumasok si Ryder sa loob. The hostess gives us the menu. Agad akong nagbuklat at naghanap ng mamemerienda. Tutok na tutok ako sa menu. Pag-angat ko ng tingin, Christian is looking at me intently. Kumaway pa ako sa harapan niya. Okay ka lang? Para kang nakakita ng multo. Natatawang sabi ko sa kanya. Indeed, I was. After your accident, you disappeared. No one knows what happened to you. Malungkot na pahayag ni Christian. Can I order hazel frap and cherry muffins? Magalang kong saad. Ngumiti ang hostess at tumingin kay Christian. Hindi pa rin mapuknat ang titig nito sa akin. Make that too. Saad ko tumalikod na ang hostess. I snapped my fingers in front of Christian. Are you okay? Natatawa kong tanong. Your beauty is exquisite, Kara. Papuring saad nito. Bigla na lang bumagsak ang metal na bagay na siyang ikinalingon ko sa kanilang mesa. Nagtama ang mga mata namin ni Leander. Matalim siyang nakatingin sa akin. Kumabog agad ang dibdib ko. Napatingin din si Christian sa tinitingnan ko. Napadako ang mga mata ko sa magandang babaeng kaharap ni Leander. Agad akong nag-iwas ng tingin. What's up with you, Chris? Pinasigla ko ang aking boses. Gusto ko na lang sanang umuwi. As the place became smaller for me and Leander, his reaction to my question a while ago was painful. Kahit sana kaplastikan lang. I've missed you, Chris exclaimed. Tumawa ako ng bahagya. Nang makita ko sa aking gilid na sinubuan ng babae si Leander. I've missed you too, Chris. Pinatamis ko ang aking sagot. Ayun na naman ang pagdadabog ni Leander, pero hindi ko na yung tinapunan ng tingin. I grinned in my head. Ang dami naming pinag-usapan ni Christian. Siya na ang nagmamanage ng business ng kanilang pamilya. His papa suffered from a stroke. Nalungkot ako sa balitang yon at nangakong dadalawin ko ang mga magulang niya. Patabog din ang walkout ni Leander. Patakbong sinundan si Leander ng kasama niyang babae. Masayang nagpaalam si Christian at kinuha ang number ko. Kaso dahil first day ko wala pa akong SIM sa Pilipinas, binigyan na lang niya ako ng calling card nito. Christian Cal Montreal, CEO. Nax, CEO? Pagbibiro ko bago kami tuluyang naghiwalay. Tumawa lang ito. Pumunta ako sa ladies room para magbawas ng panubigan. Katabi lang ng cafe. Hindi umalis si Ryder doon at tiningnan na lang ako. Pagkatapos mag-CR, inayos ko ang aking sarili sa salamin. Ipinilig ko ang aking ulo na bigla na lamang ngumiti ang aking refleksyon. Sumakit ang ulo ko. Walang katao-tao sa CR. Hindi ko napigilan ng hindi mapaupo sa sahig. No, not again. After some time I stood up. Yes, it's me again. Hello, Kara. Looking in the mirror. Looking at myself again in the mirror. Napataas ako ng kilay. Welcome back, Kara. Lumabas yun sa bibig ko. This is you, no one else. Lumabas ako ng CR nang bigla lang may humila sa akin pabalik sa loob at ipininid ang pintuan. His scent was familiar. I raised my gaze. I met his ash-gray eyes. It was full of anger. Bigla na lang nilumukos ang labi ko. These rough kisses were a punishment for a mistake I was clueless about. Hanggang kapusin kami ng hiningang pareho. Pumulupot ang bisig niya sa akin at mataman akong tinitigan. Stay away from him, Kara. Hindi ko alam kung banta ba yun o pakiusap. That tone and the way he called my name was the Leander I once knew. He left without saying anything after that. I was left alone confused. Over the past few weeks, I have been unable to sleep. Every single day Leander makes me wonder. I tried to talk to him about that kiss, but he always returned the same response. He doesn't remember. I stopped my therapy session, and I felt like I let out the old version of me. That was combative and brave. Having new friends adds up to lots of fun in my life. May kanya-kanya kaming ugali. But what we built? Trust and support from each other. I got used to the system. Clint was nowhere to be found. I was looking for him. Handa ko nang harapin ang traumang dinanas ko noon at alamin ang totoo. The journal will solve the unfinished business I had in the past. During my therapy sessions, it helped me to forget and create a new version of me. That was fun and submissive. I hate it. I am Kara Ledesma. I was born sarcastically beautiful. Hindi ko hahayaan na api-apihin ako ng kahit na sino. Kara, Senya needs our help. Napaangat ako ng tingin. It was Danny. Oh yeah? What is it? Baliwala akong tanong. Abala ako sa kakatext kay Clint. Basta sumama ka na lang. Re-rest back tayo dun sa babaeng umapi sa kanya.
Nainis itong umupo sa tabi ko. Di ba kaya mo na yon? Chicken lang sa'yo kung sino man ang kakalaban sa atin. Maangas kong sagot sa kanya. Sino ba yung ka-text mo? May boyfriend ka na? Sabay hablot sa phone. Napailing lang ako sa kanya. Wala kang makikitang lalaki dyan sa phone ko. Pinsan ko yan, hindi ko mahagilap. Nayayamot kong sagot. Walang may nakakaalam sa kung anong nakaraan ko. Hindi lang ako handa mag-open. Sanya was hiding something too. Hindi ko naman mapilit. Diana left for her practice. Girlash, snacks tayo, gutom na ako. Bulalas ni Gian na laging gutom. Napatingin ako sa aking pambisig na relo. May oras pa ako. Hindi ako papasok sa aking panghuling subject. Tara, I am waiting for rider naman so may oras pa tayo. Nanlaki ang kanilang mga mata sa sinabi ko. What? Nairit akong tanong. Dax rin? Humagalpak ako ng tawa. Akala ko kay Bolera lang nila itinutokso yun, pati pala sa akin. Seriously? Itatanong niyo talaga sa akin, bodyguard ko yon. Besides, wala akong gusto sa kanya. Natatawang saad ko. So, kanino ka may gusto? Kay Prof? Banat na tanong ni Gian. In that moment, I froze. Wala naman akong nakakwento sa kanila about Lander. Confirmed mga besh, may nanalo na. Dax nga rin yun si Prof. It was Carmela. Kapag itong dalawang nagsama, wala nang maitatago. Daig pa ang NBI kung mag-imbestiga. How did you know that? Kinakabahang tanong ko. Anong makahaw-haw ka dyan? Sikat, oy? Piling mo naman. Buti pa yung iba may alam sa'yo, samantalang kami nga. Araw-araw ka pa namin kasama. Panunumbat ni Gia na siyang ikinapula ng aking muka. Dara, gutom na ako. Aalis ako mamaya. Pag-iiba ko ng usapan. Oy, sama naman kami. Ayoko na rin pumasok. Sabi ni Carmela. Napatingin ako kay Lara. Tahimik lang. Lara? Tawag ko sa kanya. Ha? Wala, may sariling mundo na naman. Sasama ka ba? Road trip tayo. Tanong ko sa kanya. Sige. Simpleng sagot niya. Agad kong tinext si Ryder na van ang dadalhin. I guess this is a time I will open up my life. I know they are my friends. Having them makes me complete. Prof, wait! Dinig kong tawag ni Gian. Hindi ako makaangat ng tingin. Kumakabog ang aking dibdib. Yes? Malamig na tugon ni Lander. Gusto niyo pong sumama sa amin mag-snacks? Tara po, libre ni Kara. Dinig kong pag-aya ni Gian. Hindi ko alam kung anong meron kay Gian, but her convincing power was exceptional. Okay, sagot ni Lander. Hindi ako makakilos. Parang naglo ang aking pang-upo sa bench. Nararamdaman ko na lang ang paghila ni Gian sa akin. Napatayo ako nang wala sa oras. Nagwawala ang tibok ng puso ko. Si Gian na rin ang namili ng cafe. Sunod-sunuran na lang ako sa kanila. Pumasok kami sa cafe at iginayak kami ng asherat sa magiging mesa namin. Bakit laging wala si Diana? Lagi na lang itong Mia kapag may ganap. Heist. So how did you start your friendship? Malumanay na tanong ni Lander na nagpakunot ng noo ko. Well, si Diana po talagang leader ng grupo namin, sir. Kaya lang, busy sa school activities kaya laging wala. Pagbibida ni Gian. Isa-isa pa kaming pinakilala ni Gian. Kung nakamamatay lang ang titig, siguro bulagtan ang kaibigan ko. Traidor. Nginisian pa niya ako talaga. Sarap kurutin sa singit. I never thought you had a friend, Miss Ledesma. Ouch, sakit. Gusto ko na agad sana sagutin yon. Gusto ko na lang bumuka ang lupa at lamunin ako. Pero kinalma ko ang aking sarili. Huminga ako ng malalim at sinalubong ang titig ni Leander. Why is it that, Sir Tantoko? Having friends whom you can trust is important, isn't it? My tone was serious. My face became feisty. I raised my right eyebrow. Magkakilala po kayo? Inosenteng tanong ni Gian. Gusto ko nang tahiin ang bibig niya sa katabilan. She's putting me in a very difficult position. No, yes. Sabay na sagot namin ni Leander.